Kristo ay magmula sa aklat ng Roma, kabanatang 5, talatang 15 hanggang 18, at babasahin ko sa inyo sa inyong Tagalog. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo maraming taong namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang magandang loob ng Diyos ay mas nakila na hindi ang kanyang walang pagkakaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng magandang loob ng isang tao, si Jesucristo. Verse 16. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinungan ng pagsuway ni Adan sa pagkatapon ng kaparusahan ng dinulot matapos na magawa sa pagsuway. Subalit ang loob na kapawalang sala na ang dinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Verse 17, sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit, sa pamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang mga tao pinagpala ng sagana ay itinutulungan ng Diyos ay maghahari sa buhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa sa kanyang mga salita. Ang maraming Diyos na nasa langit, salamat po muli sa pagkakataon na ipinagkaloob sa amin upang maging magkatipon bilang magpapasalamat sa iyo. Kami ay naghandog sa iyo ng aming mga awitin at ngayon ay kami ay ihanda mo para sa iyong mga salita. Pagpalain mo po kami at kami mong karapat-dapat, balat at matuwid sa iyong harapan. Linisin mo kami mula sa aming mga kasalanan. At dalangin namin banal na Espiritu, ikaw po ang salita sa amin, turuan mo kami ng mga bagay na ayon sa iyong karunungan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya dahil nagsimula ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Si Kristo naman ang nagdala ng katwiran at buhay. Kaya ka nagkabisa ang paghatol sa sangkatauhan. Kay Kristo naman nagkabisa ang pagpapawalang sala sa mga mananampalataya. This morning, we'd like to learn the two kinds of situation, yung dalawang klase ng sitwasyon na bahagi sa ating teksto ngayong umaga, which is the Adam sin and Christ justification. Yung pagkakasala ni Adan at ang pagpapatawad naman ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating salita ng Diyos ngayong umaga ay pagkakasala natin ang masaganang biyaya ng Diyos. The abundant grace of God. Pag sinabi bang abundant, ano ba yung nasa isip niyo? Pag sinabi abundant. What abundant is all about? Tignan natin yung mga meaning ng abundant. Abundant means plentiful. Present in great quantities. Yung masagana o yung nagpapakita ng dami. In biblical meaning, it is spiritual growth. Ito yung pagdaro natin sa spiritual mga kapatid. At maybe yung will supply, providing a more than plentiful supply of something. Ibig sabihin, higit na palustos ipaglalaan ang higit na dami ng mga bagay. And biblical meaning, it is spiritual enlightenment. Yung pagkaunawa natin doon sa spiritual na mga bagay. So, the Bible itself always talk about spiritual things, mga kapatid. Especially in the time of Christ, when He was in His ministry. Nung siya ay nag-ministryo, ang mga bagay na kanyang sinasabi ay patungkol sa mga spiritual na bagay. Which is, every the Pharisees did not understand what is talking about. Kaya hindi siya naiintindihan. Nung mga Pariseo, yung mga guro ng kautusan, yung mga matatanda bayan, yung naniniwala doon sa Judaismo
Sapagat ang kanilang pinaniniwalaan ay yung utos ng Diyos na sinulat ni Moses. Yan. Yung tinatawag na Pentateuch, yung nandun sa limang aklat ni Moses. Yun ang kanilang sinusunod, yun yung pinaniniwalaan nila. Which is talk about physical things. Andun yung mga pangako ng Diyos. Kaya mapapansin ninyo, yung mga abundant words na mababasa nyo doon sa Old Testament, it talks about physical things. Yun ay tumutukoy ko sa mga bagay ng physical. Katulad yung mga pangako ng Diyos, katulad yung pangako ng Diyos kay Abraham, and God says to Abraham, I will bless you, I will make you great nation, I will bless those who bless you. So yung tinutukoy na abundant o yung mga blessing na itinangako ng Diyos kay Abraham, it talks about physical things. Kaya nga itinangako sa kanya na dadalhin siya doon sa lupang pangako. So kaya po yung tinutukoy. But when God is saying, He talks about abundance on spiritual things. Doon niya tinutukoy yung mga bagay na masagana. No? Isa doon sa verse doon ay makikita natin doon sa John chapter 10 verse 10. Kung mabasa nito yung abundance. I always clarify this word abundant. Lagi kong binibigyan ng paglilinaw itong klase ng abundant because there are teachings which is talk about the abundance of physical things. At yun yung nakakalungkot kasi yung mga members ng local church ay nakapokus at nakatukoy yung kanilang paniniwala na yung sinasabing kasaganaan ng buhay doon ay patungkol sa masaganang buhay musikal. At kaya nakakalungkot kasi maraming mananampalataya yung umaasa na dahil doon sa kanilang paniniwala, doon sa abundant na sinasabi ng Bible, ay papasaganain sila physically. Ito may umaga gusto kong pinag-iwala sa inyo mga kapatid. How could you say that you are blessed by God? Paano na yung sinasabi na kayo ay pinagpala ng Diyos? So gusto ko kayo i-challenge sa iyong umaga mga kapatid. The Bible says about the abundant life is spiritual things, yung mga bagay sa spiritual. At yung mga bagay na physical, na abundant, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, ibinigay na po ng Diyos sa atin yan. Kaya nga, mapapansin natin, bakit maraming tao, maraming mananampalataya ang nagsusumikat, sumunod, maglingkod sa Diyos? Alam niyo po bakit mga kapatid? Kasi kung ang tinanggap nilang turo, meron kasi turo na dito. Maglingkod kayo sa Panginoon para kayo ay pagpalain. Kaya ba yung instruction sa inyo ng Diyos? Maglingkod kayo sa Diyos para kayo ay pagpalain na? Is that this instruction? Sino yung naniniwala sa inyo na kapag naglingkod sa Diyos ay pagpapalain? See? Ang sinasabi ng Bible, ikaw ay maglingkod sa Diyos dahil ikaw ay pinagpala na. That's the Bible principle about abundance, about blessing. Kaya nakakalungkot mga kapatid kasi kapag ang tinanggap na turo ay maglingkod ka sa Diyos para ikaw ay pagpalain, alam mo, maraming discourage, maraming maraming nanghihina yung kanilang pananampalataya. Why? Because those things that they were expecting, hindi nangyayari. Kaya kung hindi nangyari yung kanilang inaasahan, in exchange to their service to God, yun. Maraming alam mo bakit maraming mga ano tawag dito?
mayroong isang term kasi na classification ng isang Christian, baby Christian. Baby Christian. 10 years na, 20 years na mananampalataya, ang asal niya ay baby pa. Ang tingin niya ay baby pa. Bakit? Kasi yung tinanggap niyang aral ay hindi nagmamanifest tungkol sa kanyang pananampalataya. Kasi nga, ang tinanggap niyang aral ay maglingkod ka para yung pagpalain. So kaya, sige naman ang paglilingkod sa Diyos, pero yung pagpapalang inaasahan, hindi nangyayari. Okay? Kaya nakakalungkot eh. Kaya marami yung gusto maglingkod sa Panginoon, but they are not continue to serve God because those things that they expect, that was not happen. Hindi nangyayari. Yung mga ini. Bakit? Kasi yung pinaturo ang nalingkod sa Diyos ko papalain. But the Bible himself says, you need to serve God because you are already blessed. Okay, anong prueba? Sige nga, anong prueba na tayo ay pinagpala ng Diyos? Magsimula tayo sa creation. Magsimula tayo sa Genesis. Basahin niyo yung Genesis. Before the creation of man, all things that led of man should be first provided. Diba? Bago nilikha yung tao, ano yung nilikha ng Diyos na una? Yung lahat ng pangangailangan ng tao. So, ibig sabihin, blessings first come before within. Diba? So, ano pong blessing ba yung kailangan natin? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, maging aware kayo tungkol sa mga aral. Kasi yung nagbibigay sa isang mananampalataya ng deception. Ng pagtanggalin na panluloko. Bakit? Kasi biro pinapaasa sa wala. Pinapaasa sa wala eh. Bakit? Kasi yun ang sinasabi eh.